Look at that! Pangarap ng karamihang mountaineers. Ang makaakyat sa pinakamatayog na bundok sa buong Pilipinas. Ang Mount Apo ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang rehiyon. Ito ang Region 11 at Region 12. Sa kasalukuyan, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-akyat sa lahat ng trail sa Hilagang Cotabato bilang bahagi ng rehabilitasyon ng kalikasan. Dahil dyan, pinili naming dumaan sa Sibulan Heritage Trail, ang isa sa mga rutang bukas patungo sa Mount Apo. So, magandang araw sa lahat. Andito na kami ngayon sa boundary ng Santa Cruz at Kapatagan. So pupunta kami ngayon sa Sitio Kulan. Ang Sitio Kulan ang nagsisilbing jump-off area ng Sibulan Heritage Trail. Dito nakatira ang mga porter at local tour guide na siyang magiging katuwang ninyo sa bawat hakbang paakyat ng bundok. Dito na kami tumuloy sa bahay na to at dito na rin kami naghapunan. Isinabay na rin sa bahaging ito ang orientation patungkol sa aming paglalakbay. In behalf sa Tourism Office, we welcome you here in Sitio Kulan, which is our jump off to Mount Apo. Isang napakatinding pagsubok ang akyatin ng pinakamataas na bundok sa bansa sa loob lamang ng isang araw. Kinakailangan mo ng tamang makakasama sa major hike na to. Bago pa man sumapit ang hating gabi ay naghanda na kami sa aming mga kagamitan. Alam kong excited ang lahat ng makaakyat. Ngunit hindi ko makakaila ang pag-aalinlangan kung kakayanin ko ba ang hamong naghihintay. Sinimulan namin ang aming hike sa isang panalangin, humihiling ng lakas ng loob at isang ligtas na paglalakbay. Damang-dama ko ang pananabik ng aking mga kasama na marating ang summit. Sa umpisa, ang lahat ay nakangiti habang papaakyat. Ngunit, maya-maya binawi ito ng hingal. Kinahanglan gid mo nga pag ibati na kapoy ay gipugsa kay dira juga May mga madaraanan pa dito mga kabahayan kung saan kinakailangang iwasan ang anumang ingay upang hindi madistorbo ang pagtulog ng mga naninirahan dito. Kung moadto ka diri sa Mount Apo, especially kinaani nga gabi na wa kabalo sa trail para dili ka masaag, especially diri sa Sibulan Heritage Trail. Pangitaan lang gini nga ribbon. Kining orange nga ribbon kay mo na ilahang ti mailhan kung asa ang ruta padulong didto. So ani ang trail diri. Nagin siya agianan. So visible ang trail. Dili kita masaag. Dito nagsimulang maging assault ang trail. Unti-unting mas nagiging matarik ang daan. Humihigpit ang bawat hakbang at ang bawat hininga ay kailangan sukatin. May matatagpuan ka dito mga e-camps or emergency campsite na siyang ginagamit sa mga hindi inaasang pangyayari. Dito dinadala ang mga bisitang hindi na kayang magpatuloy dahil sa masamang panahon o hirap ng trail. Lumipas ang mahigit 4 na oras ay narating namin ang tinikaran campsite. Dito ay nag-refill na kami ng tubig. Ang bahaging ito lamang ang campsite na may water source. Kapit sa matigas. Medyo delikado diri dapita kay lalom-lalom siya. Mas naging technical ang trail papuntang Camp 2. Ngunit, hindi namin ito iniinda dahil sa aming ambisyong marating ang pinakatuktok nito. Pagkalipas ng 5 oras ay bigla kong napansin ang malabuhanging bagay na aking naaapakan. Di ko na malayan na narating ko na pala ang lagusan patungo sa boulder face. Inalaunay sumikat na ang haring araw.
Agad kaming umakyat upang mas masilayan namin ang ganda nito. Dire na mi sa Boulder Face. Wali ang pinakanindot nga part dire sa Boulder Face ang maabtan ka og sunrise. And look at that. Agad kaming nagpatuloy sa aming paglalakad hanggang mas naging challenging ang trail. Sisimula na pala naming akyatin itong napakalawak na Boulder Face. So may nakita kaming pusa dito. Ayan. Namin nakita ang earring sa Mount Apo. So naglibog ko kung asa ni siya gakuha og mga pagkaon kay wala man kay ma-hunt dere. Lubos akong namangha sa trail lalo na't sinuwerte tayong mabigyan ng isang magandang clearing sa bahaging ito. Kay clearing man karon. So makita nato dere ang kining Mount Talomo. Kini dere nga part. Then dito po clearing burang Mount Matutom. So muna siya ang Mount Matutom guys. I hope inanigapon ang clearing pag nanata sa summit. Oh. Medyo init na dyan kayo. So kailangan na ito magpayong. Okay, pwede kayo tama sunburn sa adlaw. Especially clearing karon. Okay. Kinakailangan ng maingat na paghakbang sa bahaging ito ng boulders dahil hindi maiiwasang may mga loose rocks na maaapakan. At sa ilang oras naming pag-akyat sa mga naglalakihang mga bato, ay narating na rin namin ang tinatawag nila ditong white sand. Ito ay kabilang sa mga patag na bahagi ng Mount Apo kaya't maganda rito magpahinga. At ang kaharap nito ay ang pinakamatarik na parte na tinatawag na 87 degrees. So muna niya ang pinakaliso dire. Kay 87 degrees ang amuang sa kaon para maabot ang Digos Peak. Yan ang kahadlok. Damang-dama ko ang tarik ng trail patungo sa peak na para bang umaabot na ang baba ko sa aking tuhod. Hindi lang paghinga ang kailangang sukatin, kundi pati na rin ang diin ng bawat pag-apak sa mga batong maaaring mahulog sa mga nakasunod na climbers. Bago marating ang tuktok ng Mount Apo, ay matatagpuan mo rito ang kanyang crater lake. Sa ngayon, ay wala itong tubig dahil sa mainit ang panahon. Konting hakbang na lang ay maaabot na namin ang peak. Ang lahat ng pagod at sakripisyo ay nagbunga ng ganitong magandang resulta. Sa wakas, nandito na kami sa tuktok. Kung dati ay sa social media ko lang ito nakikita, ngayon ako naman ang magpapakita sa iba. Hindi man naging madali ang pag-akyat, pinatunayan ng bundok na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang marating ang tuktok, kundi ang lakas ng loob na magpatuloy sa kabila ng hirap. Ang Mount Apo ay hindi lamang isang bundok. Isa itong paalala kung gaano tayo kaliit. Ngunit, isa ring paalala kung gaano rin tayo kalakas kapag may determinasyon, pananampalataya at respeto sa kalikasan. Maraming salamat sa inyong panonood. Isang karangalan na kasama ko pa rin kayo sa huling bahagi ng videong ito. Marami pa tayong magagandang lugar na pupuntahan. Ako si Kevin.
Hanggang sa muli.